Hello guys, kumusta? Ayoko sanang mag-review or mag-react sa bawat nangyayari or every episode na ngayon ng WWE. Gusto ko sana yung mga PLE lang nila like Royal Rumble, Survivor Series, WrestleMania. Pero this time is maraming may init na issue o mga latest na nangyayari sa WWE. Especially ngayon, malapit ng WrestleMania at nagsimula ng WrestleMania season this January and katatapos ng Royal Rumble. So, pag-usapan natin si Cody Rhodes. Si Cody Rhodes siya yung babyface ngayon eh. Since nung bumalik siya 2 years ago and nanalo siya ng Royal Rumble last year, then he want to finish his story sa WrestleMania but he failed. And again, he won the Royal Rumble 2024. At ngayon, ini-expect ng lahat na makakalaban niya ulit si Roman Reigns for the undisputed WWE Universal Championship. Nanalo ulit siya ng Royal Rumble for the second time in a row. And ang dami ng invested na fans para sa kanya, no? Ibang klaseng babyface niya siya before na hindi naman ito yung first time pero bihira na mostly ng fans is behind his back or suportado yung storyline niya or suportado yung as a character si Cody Rhodes, and lahat is invested na matapos niya yung story niya this coming WrestleMania at makuha niya yung title kay Roman Reigns. Pero ito nga mainit na usapin. Natapos niya yung Royal Rumble, so ini-expect natin na i-challenge niya si Roman Reigns sa SmackDown, this past SmackDown. Pero may biglang twist. Sabi niya kay Roman Reigns na kukunin ko ang title sa'yo, parang gano'n, and then hindi lang ang title kundi lahat. And hindi ako yun at meron pang mas mataas sa kanya, parang gano'n. And then here comes The Rock. Don't get me wrong guys, no? Si The Rock, isa sa pinaka-successful, pinaka-famous na WWE superstar inside and outside WWE. So alam naman natin lahat yun. Sikat siyang artista ngayon. And don't get me wrong also na I really like The Rock since Attitude Era pa. Nasubaybayan ko yung pagsikat niya at pagiging artista niya. At nai-enjoy ko lahat ng appearances niya, yung pag every time na bumabalik siya sa WWE, kahit mga cameo lang yung mga panandaliang storyline. Pero this time, napaka bad moves talaga na i-take over niya yung title shot from Cody Rhodes, and then he will battle against Roman Reigns sa WrestleMania. Although hindi naman pa confirmed, pero very obvious na doon napapunta yung story nila ngayon. So, bakit nangyayari to? Maraming factor. Wala naman talaga tayong confirm na kung paano at bakit nangyayari to. Siguro malalaman natin yun along the way, no? Medyo fresh pa lang usapin na to. So, recently, in-announce si The Rock na maging isa sa board members ng TKO. Ang TKO, siya yung parent company ng WWE ngayon. Naibenta na kasi yung WWE, hindi na pagmamayari ng McMahons. Nila Mr. McMahon, ni Vince McMahon. Ngayon, mas mataas pa siya kay Triple H. Si Triple H, siya yung isa sa mga head creative ng WWE ngayon. No? So, mas mataas siya ngayon. So, hindi natin alam kung na-politics niya ba to, kung may nagsasabi may mga article na isa daw si The Rock sa nag-push na siya yung makalaban ni Roman Reigns sa WrestleMania. And sinasabi niya daw na isi-save niya daw yung WrestleMania. Bakit isi-save ni The Rock yung WrestleMania? I-sold out na yung WrestleMania 40 ngayon, yung year. Ano yung isi-save niya? Pangalawang factor, siguro, dahil may mga issue na kinakaharap ngayon si Mr. McMahon o si Vince McMahon, ang former chairman ng WWE. Isa na siya sa mga shareholders niya. At hindi lang siya, may iba pang board members
may iba pa siyang staff like si John Laurinaitis. Siguro gusto nilang matabunan yung issue na kinakaharap ni Mr. McMahon at i-announce nila na ito nga yung pagpasok ni Darak sa eksena. Ayun, pero hindi na natin isa-isahin dahil medyo critical na yung issue ni Vince McMahon, no? And pangatlo, ang unang plan daw talaga is Cody Rhodes versus Roman Reigns and Seth Rollins versus CM Punk. But suddenly, unfortunately, last Royal Rumble, this year's Royal Rumble, dapat mananalo daw si CM Punk. And unfortunately, he got injured. So, nagkaroon naman ng shake-ups sa match cards for WrestleMania, no? Sa mga plans. And of course, dahil doon sa issue, pati si Brock Lesnar is nawala na rin sa picture. So, another shake-up na naman yun sa mga matches sa WrestleMania. So, medyo natapyasan sila ng mga top star. And then, si Seth Rollins is may kinakaharap ding injury. Although, hindi na serious yung injury, pero hindi naman in-announce na ipo-pull out siya sa match, no? So, ayun, open yung challenger for Seth Rollins. And in the middle si Cody Rhodes, no? Kung, ayun nga, dahil nanalo siya ng Royal Rumble, and wala si CM Punk, so open kay Seth Rollins. Tingin ko lang naman, no? Tingin ko lang is they are testing the water. Maraming beses na ito nangyari. Tingin ko lang, palagi ko lang. Wala pa naman kasi talagang concrete plan, concrete match na ina-announce for WrestleMania. Bakit? Kasi pansinin nyo yung stare down ni Roman Reigns and ni The Rock is, although hindi naman sila nag-usap, then kung napanood nyo yung after yung off-air promo ni The Rock, yung pagtapos na ng episode ng SmackDown, nagsalita pa si The Rock, hindi niya nabanggit ang WrestleMania. At usually yung tumuturo sila sa banner ng WrestleMania, hindi niya rin ginawa yun. Sana, and may another twist pa to, or kasi mayroon pa namang Elimination Chamber, and hindi binanggit na confirm na yung Rock versus Roman Reigns. Pwedeng mangyari pa kasi yun sa Elimination Chamber. But of course, kaya ni The Rock i-politics yun dahil nasa kapangyarihan na siya. And alam niyo guys, kung natatandaan niyo yung WrestleMania 30, during time ni Daniel Bryan, bago siya nakapasok sa eksena sa triple threat match ng main event ng WrestleMania 30 for world title unification versus Randy Orton versus Batista and Daniel Bryan. Bago nakapasok si Daniel Bryan, ang nagpasok sa kanya doon, hindi ang WWE creative, hindi si Daniel Bryan, kundi ang fans. Ngayon, masyadong mainit, 50-50 yung mga fans ngayon na marami sa kanila yung okay dahil si The Rock versus Roman Reigns, and marami ang fans na behind also Cody Rhodes to finish his story, his match versus Roman Reigns sa WrestleMania 40. So kung mangyari ulit na i-hijack ng fans yung mga shows ng WWE going forward to WrestleMania hanggang sa WrestleMania, kung matuloy man ang Roman Reigns versus The Rock, hula ko lang maraming fans na mag-hijack dyan. Kung matatandaan nyo din yung Royal Rumble 2015, I think, na yung time na nanalo si Roman Reigns sa Royal Rumble na tinulungan ni The Rock, pareho silang binubu ng fans doon. So, ayun, kung mangyari man na Roman Reigns versus The Rock, I'm sure isa man manalo sa kanila is balik na naman tayo sa part-timer champion. Ngayon si Roman Reigns, ilang beses niya lang ba dinefend yung world title niya against anyone. And ganun din, kung manalo man si The Rock, no? But I doubt kung matuloy man Roman Reigns versus The Rock, I'm sure matalo si The Rock. And ayun, si The Rock kasi another part-timer na naman. Kung mananalo siya,
ang akin lang, personally, gusto ko sana si Cody Rhodes talaga. Dahil siya yung future ng WWE, di ba nga? Ngayon, kapag hindi siya nanalo, kapag hindi siya yung nag-main event, o hindi niya nakuha yung title sa WrestleMania, marami ng fans na mawawala ng gana sa kanya. Marami pa din syempre yung susuporta sa kanya. Isa ako doon. But maraming fans na kasi yung tatama din na, okay, nanalo na siya. Hindi si Roman yung ano niya, sayang yung emotion na na-invest ko this past 2 years towards Cody Rhodes, no? Kung hindi niya man matatalo si Roman Reigns, maybe WrestleMania, SummerSlam 2024 or first night ng WrestleMania against Seth Rollins. And yung Seth Rollins and Cody Rhodes kasi nangyari na yun, na-defeat niya si Seth Rollins na ilang beses eh. Una doon yung WrestleMania din eh, yung pagbabalik niya, di ba? And after that, may mga pay-per-views pa. So, di ba? Sana samantalahin nila yun na maraming fans who is supporting Cody Rhodes, maraming fans na nag-invested na sa kanya since his return and since last year. Anong point na bakit natalo pa siya last year, no? Ang ganda sana ng build-up eh. Nagtrabaho si Cody Rhodes, lumalaban siya almost every episode, magaganda yung promo niya. Ayun, sana, and I'm sure, maraming nagsasabi na si Triple H yung may gawa nito. I doubt na may say dito si Triple H. Kasi mas mataas na sa kanya si The Rock, sa totoo lang. And marami na siyang pagdadaanan. Marami na siyang kailangang kausapin na higher ups ng TKO or ng WWE. So, ayun. Ano ba sa palagay nyo? Kayo, personal lang naman to, di ba? Kung matuloy naman kung ano-ano, kung matuloy man yung The Rock versus Romans, okay. Looking forward pa din ako sa mangyari sa WrestleMania. But I really hope na sana may mangyaring twist pa rin along the way, no? And ang dami, is very stuck yung WWE ngayon ng mga top star. Andyan si Drew McIntyre, si LA Knight. Ang dami na pwede nilang, si Gunther, na pwede nilang ilaban kay Seth Rollins. And kung gusto man nila ng Rock versus Romans, pwede naman yung mangyari next, i-build up nila for next year WrestleMania, 1 year build up going to WrestleMania 41. At hindi na kailangan ng title sa Rock versus Roman Reigns. Di ba? Yun lang sana. Sayang kasi, sobrang sayang lang yung build up kay Cody Rhodes. Sayang yung invest ng mga fans sa kanya. And he's really a great and very good babyface. Since kahit hindi ito katulad nung kay, although hindi siya ganun ka-famous katulad ni John Cena, no? Pero everyone is behind his back right now compared to The Rock. I love The Rock, but very wrong move talaga to. Very, very wrong move ng WWE. Hindi pa confirm yung title match card talaga sa WrestleMania, pero obviously doon sila papunta. And let's see. I hope na sana may twist pa na mangyari. And good luck sa mga fans na posibleng mag-hijack ng mga shows. And abangan ko pa rin yung mga nangyayari. See you guys again sa next reaction, kung ano man yung pwede pang pag-usapan dito sa WWE. But I'm sure magre-react tayo sa Elimination Chamber and of course sa WrestleMania. Yun lang, maraming salamat po sa panonood.